kailangan nating intindihin that may tatlong requirements para maging valid ang isang transfer, ang paglilipat ng pera from one item of allocation, isang agency, patungo sa another item of allocation. Yung una, kailangan may savings. Hindi pwedeng basta mag-transfer na lang ng pera mula OP patungo sa OVP o anumang opisina kung hindi mo na i-declare yon as savings. At mayroong definition, technical definition under the General Appropriations Act, yung batas na pinasa ng Kongreso, kung ano ang savings. And ang normal yan, ang ibig sabihin, kung natapos ang isang proyekto na mas mababa yung gastos kaysa dun sa inallocate na pera, yung excess, savings. O kaya, kung diniklara na ng executive na itong proyektong ito hindi na itutuloy, permanently discontinued, yung pera na malilibring yon considered as savings at pwede mong ilipat. So yun yung unang requirement. At sa kasong ito, actually, kung sinasabi nilang galing sa contingent fund, di klaro, hindi yun savings. Kaya nga kung titingnan mo yung paliwanag ng DBM before, they were trying very hard to emphasize yung punto na, hindi to transfer. Kasi tingin ko, naintindihan nila na kapag in-admit mo na transfer, ang unang requirement, savings. So, hindi yun in-address doon sa depensang pinalutang o ginamit ni Congresswoman Kimbo doon sa huling plenaryo ng Kamara de Representante. Yung pangalawang requirement, kailangan merong otorisasyon sa ilalim ng batas. At meron naman, sa ilalim ng GAA, merong provision doon, general provision, nagsasabi na kung merong savings, pwedeng ilipat. Ang restriction lang, kailangan within the same branch. So, bawal yung tinatawag na cross-border transfer. So, kung galing sa OP yan, dapat ibang ahensya na ilalim din ng executive. Hindi mo pwedeng ilipat sa Supreme Court, for example, or sa COMELEC. Okay. So, meron naman nun. Yung pangatlo, at ito yung pinakatutok ng paliwanag ni Congresswoman Stella, kailangan meron ng existing item of appropriation. Ibig sabihin, pwede mo lang dagdagan yung isang programa, yung isang aktibidades na binigyan na ng pera ng Kongreso under the GAA, hindi ka pwede mag-imbento ng bagong line item o ponduhan yung hindi pinonduhan under the GAA. So dito tayo nagkakatalo kasi ang sinasabi namin paulit-ulit na dahil confidential funds ang pinaglagyan na account under OVP. At inamin to ni VP Sara. Sinabi pa niya na nakatanggap kami ng ganito kalaking confidential funds, in-account namin under yung regulations for confidential funds. So, malinaw, confidential funds yun. Sa ilalim ng OVP budget, walang allocation, walang item for confidential funds. As in, hindi lang zero, wala. At ang pinakamalinaw na batayan yan, bukod dun sa mismong GAA, na pag tinignan mo, wala naman talaga dun, walang hiningi si Leni Robredo. Sa budget kasi, ang proseso, magpo-propose yung agencies. Diba? Sila ang lalapit sa Kongreso, ito yung aming hinihingi, nakalista kung ano yung mga yon. Kongreso ang magbibigay ng final approval. Pwede nilang bawasan, pwede nilang baguhin yung allocation, pero sa dulo, sila magdi-decide. Pero yung initial na proposal galing sa ahensya. At nung panahon namin sa OVP, yung si VP Leni ang nag-propose, hindi siya humingi ng confidential funds. At dahil hindi siya humingi, di walang ibinigay. Kaya walang laman for confidential funds. Ngayon, ang sinasabi ni Congresswoman Kimbo, dalawa kasi ang listahan sa ilalim ng GAA. Meron dalawang klaseng breakdown ng expenses. Yung isa, appropriations per program. So nakalagay yung mga programa sa ilalim ng ahensya at kung magkano yung naka-allocate bawat programa. Mas general yan. So sa OVP, dalawa lang naman. Kasi wala naman masyadong ginagawa ang OVP in terms of mandate. Hindi ka mukha ng mga ibang mga departments. For example, napakamarami silang programa. Under OVP, under VP Leni, dalawa lang. It was for general administration and support. At pangalawa, yung tinatawag na good governance program. Saklaw na lahat yan. Yung Angat Buhay, yung mga naging initiatives for COVID, etc. etc. Okay. So general yun. Yung pangalawang breakdown, ito yung tinatawag na breakdown according to object of expenditure. So dito na yung mas detalyado na listahan kung para saan. Kasi sa ilalim ng programa, meron kang pangsusweldo, meron kang pang MOOE, meron kang for capital expenditures. So dito na nakalista yon. At dito yung specific item, sana, for confidential expenses kung meron man. Okay? At gaya nga ng binanggit ko, blanco yun doon sa 2022 budget kasi hindi humingi
at hindi binigyan. So, ako medyo nagugulat ako na ang ginagawa nilang excuse ngayon ay, o sige, wala nga doon, pero gagamitin namin yung mas general na listahan ng programa at dito namin lalagay yung pera. I suppose, normally, pwede mong gawin yon, pero hindi mo pwedeng i-designate na confidential funds. Di ba? Kasi nga, para pag nilipat mo doon, o di sige, nasa ilalim nitong bubong na to, dito mo sinilong. Pero kung wala kang kahon na confidential funds na nasa silong na yon, hindi ka pwedeng biglang mag-imbento noon at doon mo ilalagay. Pwede mong isilong, pero kailangan mong ilagay doon sa isa sa mga kahon na existing doon sa objects of expenditure na sinasabi. At dito tayo nagkakatalo. Delikado kasi kung i-allow yan dahil ibig sabihin, pwedeng gamitin ng Kongreso yung isang general allocation para sa isang program na walang breakdown at mag-invento siya ng kung ano-anong mga items of appropriation doon na hindi provided for doon sa mas specific program by object of expenditure. So, medyo nakakapagtaka yung paliwanag na ganyan. At lalo nakakapagtaka na nanggagaling ito sa Congress mismo. Na siya dapat yung siya dapat yung medyo maingat diyan sa ganyan dahil sa kanya dapat nanggagaling yung desisyon kung saan pupunta yung pera. Pero dito parang hindi lang sa sinusuko nila, parang sila pa nagdidepensa doon sa ginawang paglilipat ng executive labag doon sa allocation na ginawa ng Kongreso under the 2022 GA. I'll assume na talagang I'll pretend na talagang naniniwala ako na nagulat kayo. Alam niyo naman yung kalakpan diyan Anyway, ganun din ba kunwari nakasulat, I think may lumabas naman yung pahina doon sa GAA ng 2022 no. Nakalagay yung words sa confidential fund. Pero zero. Hindi nga zero, wala. Wala. Pero yung words nandun, tama ba? Hindi, kasi ang confidential funds belong sa isang account category. Ang tawag, confidential, intelligence, and extraordinary expenses. So, 3 klaseng pondo under one category. So, nandun yung category. Sa ilalim nun, ang nakalista lang sa OVP, extraordinary and miscellaneous expenses, 620,000. Confidential funds, wala. Intelligence funds, wala. Kasi wala. Diba yun yun? Okay. Kasi yun ang argument ng iba. No? Yun ang original argument ni Congresswoman Stella. No? Meron daw pero zero. Pero dun sa mismong pahina, as in literal na pahina, walang figure na zero. As in walang naka-alat whatsoever. Walang item, walang allocation, kahit zero. Wala. Okay. Pag ganito, no? Under ideal circumstances, bawal to sinasabi nyo, no? Ano yung remedy dito? Well, gaya ng nangyari dun sa kaso ng DAP, di ba? Araulo versus Aquino, pwede may magpunta sa Supreme Court, kukwestiyonin, pag dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yung naging transfer, it's either sabihin nilang kailangan isoli yung pera, di ba? At kasuhan ng technical malversation, posible, kung yung mga tao involved, or sabihin nila na dideclare namin illegal, pero dahil nangyari na at hindi lang siguro nila naintindihan kung ano yung patakaran dito, hahayaan na lang nating magtuloy. Yan yung tinatawag na operative fact doctrine na ginamit sa DAP. Pero ngayon sa puntong ito, tingin ko baka hindi na masyadong maging effective yung argument na yon kasi meron ka nang DAP case eh. Nung sinampa kasi yung DAP, pwede pang sabihin na hindi pa malinaw yung patakaran. Diba? Merong constitutional provision pero in practice hindi na nakapagtakda ang Korte Suprema kung paano ba talaga dapat interpret yan. Pero ngayon, meron ka ng malinaw na handbook eh. May playbook ka na eh. Araulo versus Aquino. So, kung magkakaroon pa ng paglabag at klaro, una, nagtatransfer ka, walang savings. Pangalawa, nagtatransfer ka, walang item of appropriation na pagsisilungan. Maling-mali, di ba? So, posibleng i-declare na kailangan isoli yung pera, for example, kailangan magkaroon ng pananagutan kung meron mang nagkasala na public official dito. So, yun, isang remedy yun. Of course, dahil unconstitutional, sa Kongreso, kung gusto nilang dalhin sa ruta ng impeachment, for example, pwedeng maging basis. Pero again, ang unconstitutional naman sa konteksto ng impeachment, depende yan sa numero sa Kongreso. Diba? Isang malaking good luck, no? Yung option na isang malaking good luck yan. Exactly. Let's kung sila nga nagdidepensa eh. Kung sila nga nagdidepensa. Okay.
Stop that conversation. Wala mangyayari dyan. Okay. Pero kayo ba, plano nyo bang pumunta sa Supreme Court regarding this? May mga taong kumakausap sa akin at iba pang mga nagsalita ng abogado tungkol dito. Pero hindi pa nagdidesisyon. Kasi, alam naman natin siguro sa nakaraan, meron na rin konting fatigue ang mga tao tingin ko sa pagsasampa sa mga kaso, lalo na kung ang feeling naman nila akin namang patutunguhan. Pero ongoing yung conversation, pinag-aaralan ng ibang mga lawyers na nakausap ko din kung ano yung mga posible pang pwedeng maging remedyo dito. Pero ang sasabihin ko lang, may mga gigil na gigil. Kasi nga, kung titignan mo, ang dami nagbabantay dito. At ako, medyo kaya di siguro ako salita tungkol dito. Nakaka-frustrate na makita na merong ganitong kalantarang kabaluktutan na nangyayari. Klaro yung patakaran natin sa ilalim ng konstitusyon. Tapos ganyan na lang yung paglabag. So hindi maganda hindi magandang makita yun. At hindi rin siguro maganda na palagpasin na lang ng basta-basta kahit pa mahirap yung magiging daan. So pinag-aaralan namin, pinag-uusapan at tingnan natin kung magtutuloy. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.